buhay. Marami pong salamat sa pagkakataon na ito na makapag-online Bible study po kami, Panginoon. And once again, Lord God, hinihiling po namin na tulungan mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na makuha, matanggap, at maintindihan ang lahat po ng mga pag-uusapan namin ngayong gabi na ito, Panginoon. Salamat dahil higit pa, Panginoon, sa silver and gold ang iyong mga salita. Higit ka pa, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya tulungan mo po kami na bigyan ng full attention ang mga sinasabi mo, Panginoon. At tulungan mo po kami na mabago from glory to glory, Panginoon, by your word. Naniniwala po kami na anumang estado ng aming buhay ngayon ay hinahanap mo kami, Panginoon, at naglulook forward ka sa another level, Panginoon, ng aming pananampalataya. And thank you very much, Lord, dahil ang bawat isa, Panginoon, ay layunin mo na lumago. Gusto mo po kami, Panginoon, na mag-grow sa pananampalataya. Kaya hayaan mo pong mahipo po, Panginoon, ang aming mga buhay. Dalangin ko rin po na kung nasan man kami ngayon, anuman po ang aming ginagawa, dalangin ko na ingatan mo po kami at proteksyonan. Ingatan mo po yung mga papauwi pa lamang. Dalhin po sila, Panginoon, sa kanilang tahanan ng safe and sound. At kami naman po na nasa tahanan na tulungan mo po kami na magkaroon, Panginoon, ng responsive and receptive heart, Panginoon, Lord God, and attention to you. And dalangin ko, Panginoon, na ma-share din po namin ito sa mahal namin sa buhay at may apply po namin ito, Panginoon, as soon as possible, Panginoon. Kaya salamat po ng maraming marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po. So, 31 na po tayo. Praise God. So, make it 35 or 40 kung kaya po dahil napakahalaga po ng ating mensahe po for tonight. So, hindi na po natin patatagalin. Bakit po ganun yung mga tanong po natin kanina? Kasi ang title po ng message natin for tonight ay, ayan, so bago mahuli ang lahat. So, ang verse po natin ay makikita sa Isaiah 55 verse 6. Actually, napakahalaga po nito na pag-aaralan po natin dahil lahat naman po tayo, 'di ba, ay hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo at kailan po ba magra-rapture. Sa usapang Israel at Iran nga po, 'di ba, ay parang masasabi mo na malapit na talagang dumating si Lord kasi yung mga war po na kagaya nun ay nag-uudyok na or nagti-trigger, 'di ba, sa malawakang digmaang pandaigdig na magkokos naman, 'di ba, na maging palatandaan po o birth pains na malapit na pong dumating si Lord. Pero gayon pa man, sa kabila po ng nangyayari sa lahat, 'di ba, o sa buong mundo, we are not here to be fearful, 'di ba? Bagkus we are here to be wise po, maging matalino at marunong, kaya naman nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya kung tingin niyo po ay maaari po itong makatulong sa mahal mo sa buhay, sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, meron kang mahal po sa buhay na gustong i-share to, 'di ba? Bago mahuli ang lahat. So i-share niyo lang po ang link dahil hindi pa po huli ang lahat. Yan, simula pa lang po tayo. Okay, sabi po sa Isaiah 55 verse 6. So inulit ko lang po muna yung topic natin sa Adults Bible Studies dahil mahalaga po na maalala po natin to tsaka ma-remind po tayo dito. Sabi po ng Isaiah 55:6, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, siya'y tawagin ninyo habang siya'y malapit pa. Ayan. Tapos sabi naman, yun ang Tagalog yun ang Tagalog ng call on the Lord while He may be found, call on Him while He is near. So Tagalog na lang po yung nilagay po natin dyan para po mas madaling maintindihan. Ayan. So may tanong po tayo dito. May na-miss ka na bang mahalagang bagay dahil akala mo may oras ka pa? Halimbawa po niyan ay na-late ka sa flight, na-late ka sa trabaho, na-late ka sa school, o nalimutang deadline. For example, yung mga pinapapasang project o kaya naman due date na dapat bayaran o huling pagkakataon na makausap ang isang mahal sa buhay. Ang sample po niyan yung meron po akong ganyan na pagkakataon, hindi lang po ako sumagot kanina. Ayan, so yung tungkol po dun sa huling pagkakataon na makausap ang isang mahal sa buhay. Kasi naalala ko po noon, meron po kaming kaibigan, ang pangalan niya po ay Josa. Tapos yun pong, nung nagdideliryo na po siya sa ospital, yung malapit na po siyang mawala, parang ang sinasabi po ng mga kaibigan po namin, puntahan ko na po siya. Eh ako, parang siguro dahil nga po,
yung marami rin po akong napagdaanan noon. Tas at the same time parang pinapagana mo kasi yung faith mo na, "Hindi, uuwi siya niyan sa bahay, dun kami mag-uusap, dun kami magkikita." Dumating po yung time na wala na po pala siya, na kinuha na po siya ni Lord. Pero, parang at the end of her life, kumbaga sa huling mga oras po niya, hindi po kami nakapag-usap personally. Tas ang nakakaano pa po nun, parang nakakalungkot pa po, kasi sabi nung huling mga oras na po niya na daw po, hinahanap niya daw po ako. Parang yun sa mga pumunta po sa kanya, ano, yung parang sinasabi, "Asan si Kuya Hem? Asan si Kuya Hem?" Parang, kaya after po nun, na nawala na po siya, kinuha na po siya ni Lord, parang ang lungkot ko nun kaya pumunta ako sa ano, sa CR, dun po ako umiyak ng umiyak. So yun po yung mga sample ng mga pagkakataon na akala po natin may oras pa po or pagkakataon pa po tayo, pero huli na po pala ang lahat. Kaya napakahalaga po ng message po na 'to dahil alam sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayon, hindi po natin alam, we never know hanggang kailan pa po ba tayo, 'di ba? Hindi po natin alam kung kailan magra-rapture, hindi po natin alam kung nandito pa po ba tayo next week or bukas, 'di ba? Kaya naman every opportunity po, kung meron pa po tayong binibigyan pa po tayo ng oras at panahon ng Diyos, 'di ba po, ay kinakailangan i-grab na po natin yung opportunity. And ano po ba yung mga dapat nating gawin habang hindi pa po huli ang lahat? So, maganda po isulat niyo po 'to sa kwaderno niyo, sa notebook niyo, nang sa gayon mai-share niyo pa po ito sa mahal niyo sa buhay, tsaka po sa mga classmate o katrabaho niyo. Yan. So, dito may napanood niyo po ba o nabalitaan yung sa Titanic? Na yung Titanic po pala, 1,500 ang namatay po doon dahil lang sa kadahilanan na akala nila marami pa po silang oras. Kasi ang instruction na po nung kanilang kapitan during that time, nalulubog na yung Titanic ay magsuot na ng life jacket or life vest. Tapos yung iba, pumunta na po dun sa mga lifeboat. Pero dahil nag-procrastinate sila at hindi po sila umaksyon lahat, lahat po sila ay napahamak. Yung 1,500 po na katao na yon. Do'n po natin malalaman na sobrang halaga ng agad-agarang pagkikilos. Na kapag may sinasabi na po yung isang individual o lalong-lalo na po si Lord, may sinasabi na po siya, kinakailangan gawin na po natin. Kasi we never know hanggang kailan pa po ba tayo. Okay? Kaya yung mga sasabihin pa po dito ay napakahalaga kasi ito po daw yung dapat nating gawin habang hindi pa po huli ang lahat. Yan. So unang-una, sabi po diyan, tumugon bago tumigas ang iyong puso. Bago po mahuli ang lahat, ano pong sinasabi ng Bible? Kailangan tumugon na daw po tayo kay Lord. Or ang ibig sabihin ay sumunod na po tayo sa Kanya. Sabi po ng Hebrews 3:15 ngayon, kung marinig ninyo ang Kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kasi 'di ba, ang Diyos po meron po siyang mga common or sinasabi nating particular o specific na pinag-uutos sa atin. And kailangan pag natanggap po natin yon, agad-agad tumugon na po tayo. Kasi we never know, kasi sa mga susunod na panahon, iba na. Diba? Pwede nang tumigas ang puso ng isang individual. Kasi sabi nga po dito, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na banal as sa kanyang salita, banal na spirito at mga sitwasyon. And kapag palagi tayong nagde-delay, pwedeng tumigas ang ating puso at mawalan tayo ng gana sa Diyos. And ayaw po natin na mangyari po yan, di ba? Ayaw naman po natin na matigas tayo bago tayo sumunod sa Panginoon. Hanggat maaari, sumunod na tayo right away. Kaya halimbawa, may inuutos sa atin si Lord na magpatawad na, mag-share na ng Word of God, magbigay, batiin natin yung kapitbahay, yung mahal natin sa buhay, yung kamag-anak natin, batiin na natin, gawin na po natin yan. Kasi sabi nga, delayed obedience is still disobedience. Hanggat maaari po, dapat ngayon ay kumilos na po tayo. Kasi ang sample nga po niyan, 'di ba, si Pharaoh, nung time po na gusto ng Diyos na paalisin, palayain na po yung mga Israelita, ano pong ginagawa po ni Pharaoh? Lagi niyang pinapatigas yung puso niya. Yung papayag siya, tapos biglang ayaw na naman, papaalisin sila, pero biglang ayaw na naman, patalikod-talikod, palaging pabalik-balik, di ba? Doon sa katigasan ng puso. And tayo minsan,
may mga pagkakataon na ganun tayo, na inuutos na sa atin to ni Lord, pero nagmamatigas pa tayo, di ba? Pero hanggat maaari, sumunod na tayo nang sa gayon, maging tender pa rin yung puso natin. Yun nga po, di ba, yung iniiwasan natin na maging matigas tayo or magkaroon ng kalyo yung puso natin. Bakit? Kasi kapag nagkakalyo na yan, mahirap na pong makonsensya yan. Di ba? Nakagaya nga po ng mga tinatawag na hard killer, bakit daw may mga tao po na normal na lang sa kanila ang pumatay ng tao? Kasi nga po, nilalabanan po nila yung konsensya o yung tinig ng Diyos na nagsasabi sa kanila na wag mong gawin yan. Kaya po tayo, wag tayong papayag na tumigas po yung puso natin. Naalala ko nga si Pastor JM noon, meron siyang kinukwento na nung bata pa siya, may ginawa po siyang kasalanan. Nung meron pa po siyang nginig na nararamdaman. Tapos parang medyo kinakabahan pa po siya. Pero dumating yung time dahil inulit niya ulit, tapos inulit niya ng inulit pa, na po siya, naging expert na po siya dun sa paggawa ng kasalanan na yun. Kaya ganun din po tayo. Wait lang po. Vince, pa-off lang ng mic. Ayan. So, ako na po. Ayan. Okay na. Ayan. So, di ba, kagaya po ni Paraon, wag na po natin na intayin. Okay? Na tumigas pa po yung puso natin. Okay? Kaya sabi nga, dapat daw po ay tumugon bago tumigas ang iyong puso. Pangalawa, magsisi bago dumating ang kamatayan. Ayan. Kasi sabing, di ba, ng Hebrews 9:27, itinakda na sa tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kasi tayo nga po, di ba, pag tayo po ay nawala na dito sa mundo, ang susunod na pangyayari na talaga na mangyayari po, 'di ba? O scene na mangyayari ay yung judgment day na, 'di ba? Kaya for example, ang isang tao po ay binawian na ng buhay. Pagkatapos talaga kumbaga parang in the twinkling of an eye, nandun na siya, 'di ba? Haharap na po siya talaga sa Panginoon. And lahat po tayo ay huhusgahan ni Lord. Kaya naman kapag po merong instruction si Lord na pinagsisisi na tayo sa ating mga kasalanan, magsisi na po tayo. 'Di ba? Sabi nga po ng Bible, be quick to repent. Kapag daw repentance ang pinag-uusapan, dapat po ay agad-agad po nating sinasabi o ginagawa po 'yan. Kasi sabi nga po dito, walang katiyakan ang buhay. Wala ni isa sa atin ang nakakaalam kung kailan ang huli. Sabi nga, walang nagsasabi sa kamatayan, pwede bukas na lang. Lahat po tayo, hindi po natin mapipigilan ang kamatayan. 'Di ba? Hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo. Nagugulat nga po tayo, 'di ba? Merong mga 28 years old namamatay agad, mga 22, 'di ba? Parang meron akong mga kaklase na ang babata pa, biglang wala na po, 'di ba? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan po tayo, 'di ba? And sino po sa inyo, 'di ba, nagulat nung si Kobe Bryant ay nawala bigla, 'di ba? Kasama po ng kanyang anak. Buong mundo nagulat po diyan sa pangyayari na 'yan. 'Di ba? Na meron lang naman po silang pupuntahan, sabay biglang ang binalita, patay na silang magtatay, 'di ba? Nakakalungkot po na balita 'yon, 'di ba? Kasi marami pong mga tagahanga yan si Kobe Bryant, tapos yung anak niya kabata-bata pa, pero sa isang iglap, nag-crash po yung sinasakyan nilang helicopter at nawalan po silang ng buhay, di ba? Kaya kagaya po ng example po na yan, tayo po ay pinagsisisi ng Diyos sa ating mga kasalanan dahil hindi po natin alam kung hanggang saan ang buhay. Sabi nga po dyan, ayusin mo ang iyong buhay ngayon dahil walang sino man ang may garantiya ng bukas, di ba? Ayaw naman po natin, di ba, na tayo, kunan po tayo ng buhay ng Diyos, di ba, na nagkakasala tayo o kaya nandun po tayo sa sitwasyon, 'di ba, na sinusuway natin ang Panginoon. Gusto po natin pag tayo ay na-rapture, pag tayo ay pumunta ng langit, 'di ba? Nagawa po natin kung ano yung pinag-uutos ng Diyos sa atin. Hindi po tayo sumusuway sa kanya, hindi po tayo taliwas sa kalooban niya. Kaya minsan, 'di ba, tayo may mga kaibigan tayo nagsasabi, "Uy, ayusin mo buhay mo." 'Di ba? Minsan nasasaktan tayo, minsan na-offend tayo. Parang feeling natin critical yung yung sinasabi. Pero kapag meron po tayong mahal sa buhay na nagsasabi sa atin na ayusin natin buhay natin, huwag tayong magalit, huwag tayong mapikon, 'di ba? Huwag tayong ma-offend. Bagkus, 'di ba, matouch tayo kasi sila yung mga tao, 'di ba, na particularly meron pong mga concern
at nagmamalasakit sa atin. Kapag may mga kaibigan tayong kumokorek sa atin, may mga kaibigan tayong sinasabi yung mali natin, magpasalamat tayo. Kasi ibig sabihin, they are honest enough, they love us enough, di ba, na sabihin sa atin kung ano yung mali sa atin. Okay? And then pangatlo, ano yung mga dapat gawin hanggat hindi pa huli ang lahat? Pangatlo, abutin ng iba bago magsara ang kanilang mga puso. Sabi ng John 9:4, dapat nating gawin ang mga gawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi na wala nang makakagawa. And ano po yung specific na pinapagawa sa atin ni Lord Jan? Ito po yung mag-share na daw po tayo ng Word of God habang may pagkakataon pa. Kaya nga dito po tayo, di ba? Dito po yung church, sa lalo na ang Sendalite, pati po sa amin sa Sendalite Putatan, inuuna po talaga namin palagi yung mga kabataan, yung mga youth, yung mga bata. Kasi 'di ba, naniniwala po kami na kapag bata pa, kapag kabataan pa, mas tender ang puso, mas malambot ang puso, mas ready na pakinggan ang word of God, mas ready na tanggapin yung gospel tsaka si Jesus. Pero 'di ba, hindi ko naman po sa nilalahat, pero kapag kunwari umabot na yung tao sa 60, sa 50, 'di ba, sa mga 70, may mga prinsipyo na po kasi 'yan, 'di ba, na talagang na tumatak na sa kanilang puso. And minsan hirap na tayong mag-share sa kanila kasi may mga sarili-sarili na silang prinsipyo na ano nga po namin yan, na experience po namin yan ni Pastora Mary, 'di ba? Na may shinarang kaming matanda pero inayawan kami. 'Di ba? Parang ang tanong lang naman namin, pwede po ba namin na hiramin po yung konting minuto nyo? Pagpe-pray lang po namin kayo, sharean po namin kayo ng Word of God. Ayoko, marami akong ginagawa, iba na lang. 'Di ba? Pero yun kasi, ang tanda na habang tumatagal kasi, tumitigas na po yung puso. Pero yun po ang ano sa atin, warning sa atin, na hangga't maaari, habang maaga pa, habang bata pa, share na po natin yung mahal natin sa buhay. Habang may opportunity pa po tayo, habang buhay pa po sila, ipatanggap po natin sila sa Panginoong Jesus, 'di ba? Kasi we never know kung hanggang kailan sila malambot. Kaya for example, meron kang mga bata pa na kapatid, sharean mo muna po sila. Bakit? Kasi you never know. Baka mamaya mo, unahan sila ng addiction, unahan sila ng mobile games, unahan sila ng droga, di ba? At wag po tayong papayag na unahan po sila ng mga yon. Kailangan mauna ang word of God sa kanila. Amen? Di ba? I-type po natin mauna ang word of God. Kasi yun po ang dapat na mangyari. Sa mga bata po natin dyan, sa mga kapatid, dapat po mauna ang word of God sa kanila. Hindi po ang bisyo, hindi po ang mga masasamang hilig ng laman, kailangan po mauna ang word of God sa kanila. Sabi nga po, may mga taong bukas ngayon sa Diyos, pero maaaring hindi na bukas sa mga susunod. Kaya kung may nilalagay ang Diyos sa puso mo na sharean, gawin mo na ngayon. Huwag mong sabihin sa susunod, kasi baka wala nang susunod. 'Di ba? Naalala niyo po yung kinukwento ko sa inyo tungkol kay D.L. Moody, yung great evangelist sa Amerika, sa Chicago. Naiyak siya ng iyak. Bakit po? Kasi nung una po, nung shineran niya po yung Chicago, sabi niya po doon, habang nagsishare siya, meron akong isi-share sa inyo, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero bibigyan ko kayo ng isang linggo na magdesisyon kung tatanggapin niyo siya o hindi. Pero alam niyo po ba, iyak ng iyak si D.L. Moody. Kasi bakit? Hindi pa po umaabot ng isang linggo, ang nangyari sa Chicago, nagkaroon po ng wildfire doon at nasunog po, 'di ba po, yung mga tao po doon at yung mga maraming bahay sa Chicago. Iyak siya ng iyak. Bakit? Kasi parang sa pakiramdam niya, dapat pala hindi niya na pinaabot ng isang linggo. Dapat right at that moment, nung araw na yon, pinatanggap niya na yung mga tao kay Jesus. 'Di ba? Kasi pagkatapos pala nun, 'di ba, masusunog yung lugar na yon. Kaya we never know, yung mga nakakatabi natin sa workmate natin, sa katrabaho natin, yung mga nakakatabi natin sa eskwelahan, yung mga nakakasalubong natin, 'di ba? Yung mga tao na nilalapit sa atin ng Diyos. We never know kung hanggang san at kailan sila ready. Kaya dapat mauna ang salita ng Diyos sa kanila. Okay, pang-apat na dapat po natin gawin hanggat may oras pa, hanggat hindi pa huli ang lahat, ay maglingkod na bago mawala ang pagkakataon. Kasi sabi nga po ng Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo ang iyong may lalang habang ikaw ay may bata pa. Ay bata pa, sorry. Habang ikaw ay bata pa. Sabi habang malakas ka,
may oras ka, may sigla, gamitin mo ito para sa Diyos. Natawa tuloy ako habang may bata pa. Habang ikaw ay bata pa. Diba? So, ibig sabihin po nito, habang may oras pa tayo, habang may sigla pa po tayo, gamitin na po natin ito para sa Diyos. Natuwa lang po ako, na-touch po ako dito sa, yun nga po, sa lagi pong testimony. Andito po siya, di ba? Si Tita Baby. Yun nga po, yung parang testimony niya na kung halimbawa po, kung natanggap niya na po si Lord, nung bata pa po siya o nung kabataan, siguro po mas marami po siyang inaatinan ngayon. Mas marami po siguro daw po siyang ginagawa po ngayon para kay Lord. And naiinggit daw po siya sa mga kabataan natin ngayon. Kasi may mga lakas pa daw po sila. Sila daw po yung mga nakaka-attend pa po sa mostly na mga gawain natin. And yun po yung dapat po natin na i-take, di ba? I-take away sa mga lesson na binibigay sa atin nila Tita Baby, ng mga matatanda po sa atin, ng mga elder po natin, di ba? Na habang may panahon pa po tayo, habang hindi pa po huli ang lahat, maglingkod na po tayo kay Lord, di ba? Kasi kailan ka pa pupunta sa church? 'Di ba? Kung hindi mo na kaya na pumunta sa church, kailan ka pa makikinig ng word of God kapag bingi-bingi ka na, 'di ba? Kailan ka pa sasama sa mga gawain kapag binubuhat ka na lang? Dapat po hangga't may lakas pa tayo, habang nakakagalaw pa tayo, 'di ba? Habang capable pa tayo, maglingkod na tayo kay Lord. Sabi, huwag mong sayangin ang lakas, oras at galing na ibinigay ng Diyos. Gamitin mo ngayon. 'Di ba? Kaya nga for example, kami na nawalan ng wifi ng 2 taon, ay 2 taon, Jesus name, dalawang araw. Napansin namin, nalaman namin kung gaano ka ano ba yan? Kung gaano kahalaga yung wifi tsaka internet sa amin. Kasi naranasan namin mawalan ng 2 araw. In Jesus name, wag naman 2 taon. Ayan, di ba? Kumbaga, nalaman namin kung gaano ka-importante. And ganun din po sa buhay, di ba? Na tayo na-appreciate natin yung mga pagkakataon, di ba? For example na nga lang yung oxygen, pag nalaman nyo na sa ospital binabayaran yan, di ba? Binabayaran, kumbaga binibili yung oxygen tank na yan, magpapasalamat ka sa oxygen na na libre mong nalalanghap ngayon. Di ba? Marami tayo pag may mga bagay tayong hindi na-appreciate ngayon, pero sa iba, binabayaran nila yan, di ba? For example, yung mga oxygen, yung mga dextrose, yung mga parang sleeping pills, isipin niyo maigi, nagpapasalamat tayo kay Lord kasi tayo nakakatulog tayo. Pero there are people, 'di ba, na bumibili pa ng mga gamot para lang makatulog sila. Kaya let's appreciate those things, 'di ba? Na binibigay sa atin ng Panginoon pero hindi natin napapansin. Kaya naman kung may pagkakataon pa tayong maglingkod sa kanya, binibigyan ka pa niya ng lakas, oras, 'di ba? Ibigay mo na ngayon. Kaya i-type niyo po sa message box, ibigay mo na ngayon. 'Di ba? Ibigay mo na ngayon. So ngayon po, mabilis lang po ito. Isang pasada po, i-share ko po sa inyo ngayon yung 10 bagay na urgent talaga sa buhay. 10 bagay na urgent sa buhay. Pag sinabing urgent, ano po ibig sabihin? Hindi na pwedeng ipagpabukas pa. Ibig sabihin, agad-agad, right away, kailangan sundin mo na. 'Di ba? Right away, kailangan gawin mo na. For example, 'di ba, yung mga urgent sa buhay. Halimbawa, yung mga deadline ng pasahan ng project, 'di ba? O kaya naman yung due date ng Meralco kasi kung hindi, puputulan ka ng Meralco o ng electricity, 'di ba? Kaya dapat urgent pa natin ginagawa. So ano-ano yung 10 na 'yan? So isang pasada po, una, ang isang urgent sa buhay ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Sabi po ng 2 Corinthians 6:2, ngayon ang panahong kalugod-lugod, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya sa mga po natin nandito, sa mga nanonood, sa mga participant po natin ngayon, kung tingin mo po wala ka pa pong pagkakakilala kay Lord, wala ka pa pong koneksyon, relasyon, ugnayan po kay Lord, now is the time po. Now is the day po to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung bago ka pa lang na narinig to at hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, langit o impyerno, now is the time na binibigay po sa iyo ni Lord para tanggapin si Jesus Christ. Kasi sabi po ng Bible, si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Si Jesus po, siya lang po ang binigay po na pangalan sa ilalim ng
silong ng langit na makakapagligtas po sa atin. Hindi po tayo maliligtas ng religion, ng mga mabubuting gawa, ng mga achievement natin. Ang makakapagligtas lang po sa atin at makakapagdala papunta sa langit ay walang iba kundi si Jesus lang po. Kaya kung naririnig mo po ito, kung naririnig po ito ng tahanan nyo, ng bahay nyo, it can be na pwede naka-speaker ka ngayon, loudspeaker, at ikaw po na naghuhugas ng pinggan dyan, ikaw na nagtutupi ng damit dyan, ikaw na nasa bahay dyan. Kung naririnig mo ito ng maliwanag, tanggapin mo si Jesus sa puso mo ngayon and ginagaranti po ng salita ng Diyos sa atin, maliligtas po kayo. Okay? And wala na po tayo, wag na po tayong magpaka next week pa. O wag na po natin sabihin na sa susunod na, pag matanda na ako, ngayon na po. Sabi, wala nang mas urgent kesa sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito dapat pinagpapaliban kasi kaluluwa ang nakataya. Di ba po? Naalala ko nga po nung nag-share po ako sa uh, MNHS noon, sa school noon. Pero natuto na po ako. Nagsasorry na rin po ako kay Lord kasi ganun ako noon. Kasi desperado akong maligtas po yung mga estudyante sa MNHS. Kaya pumapasok po ako sa mga room sa kanila para mag-share. Merong isang teacher po kasi doon na pinapaalis na ako. Biglang sabi ko, ay ma'am, mamaya na po kayo kasi urgent tong sinasabi ko. Parang sa akin na late, parang later on napansin ko ay parang ang bastos naman ng ginawa ko. Pero sa part ko, syempre sa loob-loob ko, totoo naman talaga 'yon, na urgent na dapat malaman yun ng mga estudyante nang sa gayon sila rin po ay makatanggap sa Panginoon at maligtas din po ang kanilang kaluluwa. Pero later on, natutunan naman na po namin 'yan, 'di ba? Kumbaga tinuruan na po kami ni Lord kung ano yung dapat gawin. Dapat magpaalam muna sa teacher, tsaka sa principal bago mag-room to room, 'di ba? And we are privileged ngayon kasi pinapayagan na po tayo sa school, 'di ba? And ang dapat na lang natin gawin is to share the gospel sa kanila. And pangalawa po na urgent sa buhay ay ang pagsisisi sa kasalanan. Sabi, magsisi kayo at manampalataya sa mabuting balita. Mark 1:15. Kaya naman, halimbawa, kanina kakagawa mo lang ng kasalanan, you need to repent right away. Halimbawa, nakapagmura ka, you need to repent right away. Nasaktan mo yung asawa mo, you need to repent right away, di ba? Kasi pinag-uutos yan ng Panginoon. Kasi kapag ang puso ay matigas na, mahirap na pong magsisi. Ang pagsisisi ay laging ngayon na, hindi bukas. Sabi nga, 'di ba? Do not let the sun go down na galit ka pa, 'di ba? Pertaining po 'yun sa galit, pero ang ibig sabihin po kasi noon, 'wag nang patatagalin ang kasalanan. 'Wag nang ipagpapabukas pa ang pagsisisi. Magsisi na po ngayon pa lang. Amen. Yan, sasabihin natin dyan sa comment box, magsisi na. Pangatlo, pagpapatawad sa kapwa. Isa pa pong urgent na dapat nating gawin right away ngayon na ay ang pagpapatawad sa kapwa. Sabi, kung kayo'y hindi magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Sa Matthew 6:15 yan, sinasabi. Kaya nga sa panahon po ngayon, nauso na ang drama-rama, teleserye, telenovela, na naghihikayat na huwag magpatawad, na naghihikayat na gumanti sa pagkakasala na ginawa sa kanila. Tayo po, ang Bible, 'di ba, ay original pa rin, 'di ba? Hindi pa rin tumatalikod ang Bible sa prinsipyo na 'to na magpatawad pa rin, 'di ba? In the middle of gaganti ako, 'di ba? In the middle of society na nagsasabing humanda kayo, 'di ba? Pagbangon ko, dudugeshin ko kayo, 'di ba? Tayo po ay kinakailangan na magpatawad. Sabi po dito, hindi natin alam kung may bukas pa ang taong kinikimkiman mo ng galit, 'di ba? Nakakalungkot naman kapag halimbawa nawala na pala siya, 'di ba? Pero hindi ka na lang din hindi ka nakapag-sorry o kaya naman lumipat na ng ibang bansa yung kaibigan mo, hindi man lang kayo nakapag-usap, 'di ba? And okay lang. Maganda sana kung ibang lugar lang o ibang bansa. Paano kung sumakabilang buhay na pala? Ay mas malungkot 'yon. Sabi nga, maikli ang buhay. Kaya naman, huwag magtagal sa bitterness. Kaya halimbawa, ikaw yung na-offend, magpatawad ka pa rin. Ikaw naman yung naka-offend, 'di ba? Humingi ka ng tawad. So, yan po ang isa pa sa urgent na dapat gawin natin ngayon. Pagpapatawad sa kapwa. And then, pang-apat, pagbabahagi ng mabuting balita. Yan, isa pa po sa urgent na dapat gawin
yung evangelism. Sabi nga po ng Matthew 28:19, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yan, ibig sabihin, i-disciple daw natin. Sharean daw natin ang Word of God. And lahat po ng mga nakakarinig po ng boses ko po ngayon, ay we need to participate dito po sa sinasabing Great Commission ni Lord. Kasi gusto ko nga po, 'di ba? Gusto natin, ang goal natin punuin ang langit, 'di ba? At ngayon, paano mangyayari na mapuno ang langit ng mga taong maglilingkod sa Diyos? By participating in this Great Commission. Kasi alam niyo po mga kapatid, hindi ito magagawa ng iilan lang na tao. Hindi ito magagawa ng mga pastor lang at mga leader. We need your help. We need your participation. Kaya I strongly encourage you, 'di ba, na gawin po natin ang Great Commission. Ito nga pong simpleng pag-share lang ng link, ginagawa na po natin ng komisyon ng Panginoon. Yung pag-share na yung simpleng pag-invite po sa church, napakalaking bagay na po 'yan, 'di ba? Yung simpleng pagka-counsel, pag-a-advise, napakalaking bagay na po na 'yan. And kada share natin ng link, kada counsel natin, kada advice natin, 'di ba? Isa-isa, dala-dalawa, tatlo-tatlo, libo-libo at milyong-milyon ang nadadagdag sa langit, 'di ba? Kasi kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, kung ikaw ay totoong Kristiyano, puso mo dapat ang mag-share ng Word of God. Ang desire mo dapat mapuno ang langit, ma-empty ang impyerno, 'di ba? Kaya sama-sama po tayo, 'di ba, na gawin yung Great Commission, punuin natin ang langit. Isama ang pamilya, isama ang kaibigan, isama ang katrabaho, isama ang mahal sa buhay, 'di ba? Dahil lahat po tayo mahal ng Diyos. Okay? Sabihin po natin sa comment box, lahat tayo. Okay? Kaya sabi, bawat araw ay may taong pupunta sa walang hanggan, heaven or hell. Kung hindi tayo magsasalita ngayon, baka wala na silang marinig bukas. Kaya naman, right away po talaga, yung salita ng Diyos, sobrang importante na marinig po ng bawat tao. 'Di ba? People are finding hope. Hindi po natin alam. Kagabi po, nanggaling po kami sa Las Piñas. Tapos meron po kaming nakausap po na tao po doon na malapit din po sa buhay ni Ate Risa. Nalungkot po kami kasi nag-report yung tatay na yon at nanay na yon doon sa Las Piñas, sunod-sunod pa lang nagpapakamatay. Merong nagbibigti doon sa kapitbahay nila. Meron silang na balitaan, tinali yung tali doon sa may kisame nila. At maya-maya wala na. 'Di ba? Parang isipin niyo pong maigi dahil lang sa problema, dahil lang sa suliranin, 'di ba? Dahil lang sa mga hindi masolusyonan na problema, nagpapakamatay. And people are finding hope. Baka kailangan nila kasi ng makikinig sa kanila. Baka kailangan nila ng magsasabi, 'di ba, na may pag-asa pa, na kaya 'yan, kaya mo yung problema na 'yan. 'Di ba? Kaya tayo po ay kinakailangang kumilos, 'di ba? God is calling us, 'di ba, to act na. 'Di ba? Kasi hindi mo alam, yung katabi mo pa lang, ngingiti-ngiti yan ngayon. Pero bagbag pala yan ang problema. Kaya we are here to cheer. 'Di ba? We are here to share the word of God. We are here to encourage them. Lapit ka sa Diyos. Kaya mo yan, kapatid. 'Di ba? Kaya yan po. Panglima, pagtalima sa panawagan ng Diyos. Yan pa. Isa pa po yan sa urgent, 'di ba? Sabi po ng Isaiah 6:8, narito, ako'y narito, ipadala mo ako. 'Di ba? Kaya nawa po, 'di ba, bawat isa po na nakikinig po sa atin ngayon, kung meron pong specific na pagtawag sa iyo si Lord ngayon, gawin mo na. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ka pa, 'di ba? Hanggang kailan tayo. Kapag tinawag ka ng Diyos, huwag mong hintayin mawala ang apoy. Kasi delay in obedience is still disobedience. Naalala niyo si Jonah, inuutusan siya ng Panginoon, mag-preach ka sa Ninive, pero tumalikod siya. 'Di ba? Gumawa pa ng paraan ng Panginoon para sumunod siya. And tayo, meron tayong mga specific na pagtawag sa Diyos. It can be mag-tambourine dancer ka, it can be mag-light group leader ka, it can be mag-campus minister ka, 'di ba? Magsaing ka sa church o kaya naman ay magsandok ka ng kanin, 'di ba? Those are specific calling. Na kapag tinatouch ka ni Lord sa heart mo, ay dapat right away sumunod ka na. Kasi hindi mo alam, baka mamaya mo, 'di ba, ngayon ganadong-ganado ka, bukas makalawa hindi na. Kaya dapat ngayon, 'di ba, habang mainit ka pa, kailangan gawin mo na 'yan, 'di ba? Meron nga po akong laging kinukuwento sa inyo, 'di ba, na yung sa Bible school
nagte-testimony siya, Pastor, bakit ka po iika-ika? Bakit ka po pipilay-pilay? Yung pala may kwento yon, di ba? Na dati tinatawag siya ng Panginoon na magpastor, pero hindi siya sumunod. Kaya dumating yung time, di ba? May nangyari po sa kanya, na aksidente po siya, at ang tanging naalala niya, ang tanging binulong ng Panginoon sa heart niya is maglingkod na siya kay Lord. Parang kung halimbawa bibigyan siya ng pagkakataon na maulit ang lahat. Dapat daw po pala naglingkod na siya sa Panginoon, 'di ba? Nung normal pa siya. Dapat naglingkod na siya sa Panginoon nung siya ay okay pa. Hindi yung inintay niya pang mapilay siya bago siya sumunod sa Panginoon. And ilan sa atin ngayon ang kumpleto ang katawan, 'di ba? Kumpleto ang lahat ng mga organ at sistema ng katawan natin. Pero yun nga, tinatawag ka ni Lord na maglingkod, dinedelay mo pa. Pero sabihin mo nga po, ilagay natin sa comment box, ngayon na. Yan, magtalima na tayo sa panawagan ng Diyos. And pang-anim, pagbabalik loob sa Diyos. Sabi ng Malakay 3:7, bumalik kayo sa akin at ako'y babalik sa inyo. Alam niyo po, sa lahat ng mga nanlalamig kay Lord, sa lahat ng umalis kay Lord, sa lahat ng mga tumalikod sa Kanya, isa lang ang iniintay natin, ang isa lang ang iniintay ni Lord sa bawat isa sa atin, yung step mo, yung isang step mo pabalik. Kasi magugulat ka yung mga susunod na step, si Lord na ang bahala. 'Di ba? There are times hirap na hirap tayong bumalik kay Lord because of hiya, because of our overthinking. Na bakit parang paano na, 'di ba? Nakakahiya naman. Ang dami nating iniisip. Pero sipin niyo po yung pangako ng Diyos sa Malakay 3:7, no? Sabi diyan, bumalik kayo sa akin at ako'y babalik sa inyo. 'Di ba? Tayo minsan ginagapos tayo ng hiya natin. And we never know, di ba, na yung hiya na yun pa ang ginagamit ng demonyo para hindi tayo makabalik sa kanya. Kaya dapat ang gawin natin, labanan natin yung hiya na yun kasi yung hiya na yun, pride din yun. Di ba? Yun ang nag-cause kay Satan para bumagsak. Kaya naman wag na tayong mahiya, bumalik na po tayo kay Lord. And siya, hindi kanya itataboy. Siya, hindi kanya huhusgahan. Yan, kasi kaya yan ang nangyari sa buhay mo kasi ganito, ganyan ka. Our God is our loving Heavenly Father. Pag ikaw ay bumalik sa Kanya, lovingly, i-accept ka niya, tatanggapin ka niya. Kaya maraming Kristiyano ang malayo sa Diyos, pero nagkukunwaring okay pa. Huwag na tayong magkunwari. Sabi, ang pagkukumpuni ng relasyon sa Diyos ay dapat agad-agad. Amen po, agad-agad. Pangpito, pag-ayos ng relasyon sa pamilya. O yan, isa pang urgent pa po ng buhay natin, pag-ayos ng relasyon sa pamilya. Kasi sabi ng 1 Timothy 5:8, kung ang sino man ay hindi nagmamalasakit sa kanyang sariling sambahayan o pamilya, siya'y mas masahol pa sa di mananampalataya. Grabe, no? Nakakalungkot nga po yan, yung passage na yan. Kasi parang nakakalungkot yun na kunwari magaling ka sa iba, pero pagdating sa pamilya mo ay wala na. Parang katumbas din siya ng what shall profit a man if he gains the whole world but lose his own soul. 'Di ba? Na halimbawa, okay ka sa iba pero sa pamilya mo hindi. Hangga't maaari nga po, let's prioritize our family. Hangga't maaari po, 'di ba? Talaga namang kung meron tayong unang shesheran, sila po. Unang mamahalin, sila po. Unang pagbibigyan ng oras, sila po. Kasi family, 'di ba? Is yung first ministry na binibigay po sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya ang pamilya ay unang mission field. Pag nawalan ng oras o lumipas ang panahon, baka wala ng pagkakataon. Kaya 'di ba minsan sa teleserye, telenovela, anong laging mga parang dialogue, "Pa, bakit mo ko hindi inintay? Sana sinabi ko na po sa yung mahal kita bago nahuli ang lahat," 'di ba? Parang drama lang 'yon, pero minsan nagiging totoo 'yon, 'di ba, sa buhay. Kaya naman po, 'wag na po natin, 'di ba, intayin na maging huli pa ang lahat. Pangwalo, paglilingkod sa Diyos habang may lakas pa. Sabi, alalahanin mo ang iyong may lalang sa araw ng iyong kabataan. Ecclesiastes 12:1. Hindi habang buhay ay malakas ka. Gamitin mo ang kabataan at kasiglahan mo para sa Kanya ngayon. Kaya kung halimbawa ikaw nakakasayaw ka pa, sumayaw ka kay Lord. Habang buo pa yung boses mo, umawit ka kay Lord. 'Di ba? Habang ikaw ay may sigla, talaga namang atenan mo ang mga fellowship. Maglingkod ka sa kapwa. Okay? And then pang-siyam, pananalangin para sa mga nawawala. Isa pa pong urgent na dapat gawin, manalangin po tayo. Sabi, manalangin kayo ng walang patid. Sabi, maaaring hindi mo sila maabot sa salita, pero pwede sa
panalangin. Alam niyo po yung mga tao na hindi yung kumbaga agad-agad naniniwala sa atin. Meron pong isang bagay, 'di ba, na hindi po sila yung makakatanggi at hindi po sila makakawala. Yan po ang prayer natin. Yan. Kaya halimbawa, una, hindi pumayag na sumama sa church. Ayaw mag-Bible study. Sa prayer mo, hindi sila makakawala. 'Di ba? Kaya dapat po ipag-pray natin sila. Yung mga mahal natin sa buhay, yung kaibigan mo, yung parang feeling mo, yung kapatid mo na ayaw bumait, di ba? Sa prayer mo, wala silang kawala. Madadakip sila ng biyaya ng Diyos. Amen! Amen. And last na lang, pang-sampu. Ayan. So, paghahanda sa pagbalik ng Panginoon. So, isa pa po sa urgent sa buhay ay yung mag-ready tayo sa muling pagdating ni Lord. Sabi, kaya't kayo'y maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Ayaw po natin mag-set ng date. Ayaw po natin mag-set ng taon. Kasi si Lord hindi rin siya nag-set ng taon. Pero kung meron man po tayong urgent na dapat gawin, ay yung pagre-ready po sa pagbabalik ni Lord. Sabi, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi inaasahan. Kaya kailangan lagi tayong handa. Amen? Kasi we never know, baka mamaya, baka bukas, baka sa susunod, at ang mahalaga ay lagi lang tayong handa. Kaya sa conclusion, ano yung mga dapat nating gawin habang hindi pa po huli ang lahat? Una, tumugon bago tumigas ang puso. Pangalawa, magsisi bago dumating ang kamatayan. Pangatlo, magbahagi bago magsara ang puso ng iba. Pang-apat, maglingkod bago mawala ang oportunidad. And kaya ang tanong dito, tinatawag ka ba ng Diyos na magbago? Kung tinatawag ka ng Diyos, ngayon na. Okay, sundin mo na siya. May dapat ka bang kausapin? 'Di ba? Meron ka bang dapat batiin? Batiin mo na po ngayon. And sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Kung hindi pa, yun nga ngayon ay pwede mong tanggapin si Jesus. Sabi nga po, wag mo nang sabihin na sa susunod. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Wag mong palampasin ang pagkakataon. And last na lang, sabi po sa verse na ito, ngayon ang panahong kalugod-lugod, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya right away, tanggapin po natin si Lord bago mahuli ang lahat. Amen po? Amen. So I pray, di ba, na ma-share po natin ito sa mahal natin sa buhay at maging prinsipyo po ito ng buhay natin na dapat pala hindi tayo laging relax palagi, hindi tayo pa-chill-chill. Kailangan, when it comes dun sa mga urgent na bagay, ay gawin na po natin ngayon. Okay? So let's pray po. Aming Ama,